ang pag-iwan at pagtapon ng mga kalat sa mga baybayin at lansangan ay nagdudulot ng malaking epekto sa ating kalikasan at kalusugan? Ang mga basura na napupunta sa karagatan ay nagiging sanhi ng pagkasira ng ecosystem tulad ng mga coral reefs, seagrass bed at mangrove forest. Ito rin ang dahilan ng pagkalason at pagkamatay ng mga hayop tulad ng isda, pawikan at ng mga ibon. Ang mga basura sa karagatan ay nagiging sanhi ng polusyon sa tubig na nagdudulot ng mga problema sa kalusugan ng mga tao. Ang mga sakit na typhoid, cholera, dysentery ay ilan lamang sa mga sakit na nakukuha sa maruming tubig. Ang mga basura rin ang kadalasang dahilan ng pagbaha sa mga ilang bayan sa ating bansa. Dulot ito ng pagbara ng mga basura sa mga daluyan ng tubig. May magagawa pa ba tayo upang mapanatiling malinis ang ating tubig at masolusyonan ang problema sa basura? Kahit tayo ay bata pa, marami tayong magagawa upang matulungan ang ating kalikasan. Magsimula tayong maging malinis sa ating tahanan. Linisin ang ating bakuran, estero, kanal at mga daanan ng tubig upang mapanatili ang kalinisan, maiwasan ang sakit at pagbara ng tubig. Gawin ang waste segregation o paghihiwalay ng mga basura sa ating tahanan. Ihiwalay ang nabubulok o biodegradable upang gawing compost. Ang recyclable waste naman ay maaaring gawing panibagong gamit o di kaya'y ibenta sa junk shop. Ayusin rin ang pagtatapon ng residual waste sapagkat nakapagdudulot ito ng kapahamakan sa kalusugan. Gumamit tayo ng eco-friendly ng mga produkto tulad ng reusable na bag, tubig na bote at biodegradable straw upang maiwasan ang pagtambak ng basura. Makilahok rin tayo sa mga gawain sa kalikasan tulad ng clean-up drive sa mga baybayin at kalsada at tree planting activities. Higit sa lahat, maging responsableng mamamayan. Iwasan ang pagtatapon ng basura kung saan-saan. Ilagay ang plastic ng candy o ano paman sa iyong bag o bolsa at saka itapon sa tamang basurahan. Tandaan, mahalagang mapanatiling malinis ang ating tubig at kapaligiran dahil dito nakasalalay ang kaligtasan, kalusugan at kinabukasan nating mga mamamayan. Ito po si Joaquino L.B. Diaz, mag-aaral sa ika-4 na baitang SPED FL ng KPS. Maraming salamat po.